Micah, chapter 6, verse 8, kung ano talaga ang gusto sabihin ng Panginoon. He has shown you, O man, what is good. And what does the Lord require of you? What does the Lord require of you? But to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. So, tatlong bagay, mga kapatid, ang nire-require ng Panginoon. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, sino ba ang gumagawa ng justice? Sino nagpapairal ng justice? Di ba yung mga, sabihin natin mga officer, mga leaders, parents, di ba? Parents, you do justice, tama? Amen? Because they are leaders, they have to do justice. Sinabing, do justice. Hindi sinabing love justice. Ito yung sinasabi dito sa Micah. Amen? Sometimes, mga kapatid, tayong mga magulang, we do justice, we give boundaries to our children. Tama po? At yun ang sabi ng Panginoon, do justice. Sometimes. But, love mercy. Love mercy. Hindi sinabing, do justice and love justice. Just do justice and love mercy. Ibig sabihin, mga kapatid, when we do boundaries, we make boundaries to our children, pinagsasabihan natin sila, that's tama po yan, dapat natin gawin yan. Amen po? Hindi sinabi, huwag nyo nang gawin yan. Gawin nyo yan, do, sabi yan, do justice. Amen po? Pero yung love mercy, mga kapatid, is how fast you run your children when they realize that they are mistaken. How fast you run kapag na-realize na ng anak mo na nagkamali talaga sila. Nakukuha niyo po, mga kapatid. Pinagsabihan mo anak mo, na-realize na ng anak mo ng ang pagkakamali niya, ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Lalapitan mo na. Siyempre, aamuin mo na. Tama ko ba? Hindi pagalitan mo ngayon, hanggang bukas, nagkamali ka, okay, opo, nagkamali po ako. Sige po. Opo, tama po yun. Tapos hanggang bukas, gano'n ka pa rin. Ano? Love. Hindi na po natin? Pag nakita mo nakaintindi na yung anak mo, lumapit ka na. Doon may ipakita yung love mo. Yun ang Panginoon. Ito ang gusto ng Panginoon. Hindi naman sinabi ng Panginoon na do justice and do mercy. O, ano yung do mercy, mga kapatid? Nag-do justice ka, tapos do mercy, hayaan mo niyan, okay lang yan, hayaan mo siya. Hindi ka na magsasalita. Do justice. Hindi po ba tayo, mga kapatid? Amen. Yung mga anak natin, alam niyo po ba? Ang gusto nilang marinig sa atin, yung sinasaway natin sila. Gusto nang marinig ng anak natin, napigilan natin sila kapag nagkakamali sila. Nalala niyo may istorya? Tinamad yung bata. Pinag-aaral. Di nag-aaral, mga kapatid. Matigas ang ulo. Ayaw mag-aral. Mag-aaral ka na, ito. Wala, ayoko. Wala akong baon eh. Hindi ako mag-aaral. Mabala ka, sige. Yung bata na yung mga kapatid. Gumawa ng sarili niya buhay. Ayaw mag-aaral eh. Hanggang sa tumanda. Tumanda siya. Hindi siya nag-aaral. Narealize siya ng pagtanda niya, mga kapatid. Sabi niya, totoo pala siya sabi ng nanay ko. Dapat pala mag-aaral ako. Sana dapat mag-aaral ako. Gumagana siya, mga kapatid, sana dapat nag-aaral ako eh. Dami na wala sa akin. Sayang. Ano nangyari? Pero tayo anak nanay niya. Tanda na, wala na magawa. Sabi niya, ba't hindi niyo ako pinilit?
Ba't hindi niyo ako pinilit pag-aaral? Nakatigas ang ulo mo. Sana pinilit mo ko. Ang gusto ng anak niyo, maging magulang kayo. Hindi maging best friend. Maging tunay na tatay, tunay na nanay. Amen? At yung pagiging kaibigan, it follows later. So, ito ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Siguro naisip natin ngayon yung mga sa atin. Kaya sabi diyan, do justice. Hindi mawawala yung paglalagay ng boundary sa anak. Sa ibabaw ng pangalakad mo, meron kang authority sa kanila. Magsalita ka. Huwag kang sumigaw. Salita. Ipaunawa ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. They need you. Saan hahanap ng magpapayo yan? Kundi sa ating mga magulang. Kaya sabi ng Panginoon, He has shown you, O man, what is good. And what does the Lord require of you? But to do justly. To love mercy. And to walk humbly with your God. So sa oras na ito, kaya binasa natin yung Genesis na ito, sapagat dito nakita natin yung Diyos, mga kapatid, na dumadating doon sa bahay ni Abraham. Amen? At doon, nung dumating ang Panginoon, ang Diyos doon, mga kapatid, sa kanya, ay ni-reveal ng Diyos yung may dala siyang mensahe. Alam niyo kung anong dala niyang mensahe doon, di ba? Yung matagal na nilang pinapangarap na ano, gusto nilang magkaroon ng anak. Ang pamilya, mga kapatid, pag mag-asawa, lalo sa mag-asawa, ang gusto lagi, yung bunga ng pagmamahalan, magkaroon ng anak. Tama po ba, mga kapatid? Nagkataon na si Sarah baog at si Abraham naman matanda na rin. Pero wala pa yan. Kaya pumunta ang Panginoon doon. Amen po? Balita. Amen? And there was a reconciliation, the communion. So, nandoon, nagtatawanan po sila, nagkakasayahan po sila sapagkat pumasok ang Panginoon, kasalo nila, nagse-celebrate po sila. Amen po? Amen? Celebrating and sineselebrate nila kung ano yung nasa sikreto ng Panginoon, sinahayag po sa kanila. Amen po ba? It's a beautiful picture ng ating Panginoon. Ang Diyos eating, celebrating, wonderful news nandun, at nandun yung intimacy. Bakit? Nagtatawanan sila. Walang inisip na masama, ganyan, wala. Walang galit, wala. Amen? Nandun yung intimacy. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang 12 disciples na kasama lumakad ng Panginoon, but they have familiarity with the Lord Jesus Christ, but they don't have intimacy. Yung intimacy with the thoughts, with the heart of Jesus. Familiarity and intimacy is two different things. Ang akala ng mga alagad, mga kapatid, nung makasama nila ang Panginoon, meron na silang familiarity, meron na rin silang intimacy. Wala po, mga kapatid. Pansinin nyo, yung yung centurion. Kilala yung centurion, mga kapatid, na mayroong servant na may sakit. Ano sabi ng centurion sa kanya? Hindi, namit lang niya ang Panginoon, mga kapatid, pero hindi niya namit lang niya, pero doon sa meeting nila, mga kapatid, ay meron kaagad na revelation ng Panginoon sa kanya. Nakatanggap agad siya ng revelation sa Panginoon because he has intimate thoughts with the Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya, kilala ko po kayo. Isang salita niyo lamang po. Bigyan niyo lang po ako ng isang salita. Gagaling na yung aking alipin. Hindi niyo po kailangang sumama sa akin.
Kaya po, hindi niyo po kailangan sumama sa akin. Kasi ako po ay meron din nasasakupan. At pag sinabi ko, sinusunod ako. Kaya naniniwala po ako sa isang salita niyo lang po. Bigyan niyo lamang po ako ng salita. Kasi yung sinabi ng centurion na, Panginoon, yung alipin ko po. Centurion po ito mga kapatid. May sakit. Kailangan po ng kagalingan. Sabi ng Panginoon, sige, kasama ako sa'yo. Pero sabi ni centurion, wag na po. Hindi na po kaya sumama sa akin. Meron siyang intimacy with the thoughts of the Holy Spirit. Kung ano talaga, nakikita niya yung Panginoong Jesucristo. Sino ba? Yung Syrophoenician woman, yung inaagasan ng dugo. Nung marinig niya ang Panginoon, nandyan, mga kapatid, nalaman niya, mga kapatid, at sabi niya, mahipo ko lang yung laylayan ng Panginoon. Gagaling na. Amen. Nakita mo agad yung magagawa ng Panginoon sa kanya. Marami pang iba. Katulad ni Sakeo. Nandiyan mo ba tayo mga kapatid? Sino si Sakeo? Di ba, isa siyang collector, tax collector. Kinaiinisan siya ng mga tao kasi magulang ka eh. Magulang eh. Pero nung makita niya ang Panginoon sa Kristo mga kapatid, talagang hindi siya pumayag na bubuntot-buntot lang siya. Inunahan niya ang Panginoon, umakyat siya doon sa puno mga kapatid at tinignan niya mabuti ang Panginoon. Inabangan niya ang Panginoon. At nakita ng Panginoon yung kanyang puso. Dahil ako mga kapatid. Sabi niya, Sakeo, calm down bro. Pupunta ako ngayon sa bahay. Babaha agad si Sakeo. Ako sa bahay mga kapatid. Tapos sabi ng mga tao, bakit ang Panginoon sumasama sa mga kasalanan? Nung tumayo si Sakeo, sabi niya, kung ilan po yung nadaya ko, ibabalik ko. At alam niyo po yung istorya, no? Tama po ba? Nasabi ng Panginoon, dumating sa bahay na to. Ang anak din ng Diyos. Ang taong ito. Ha? Yan, nipi ni Abraham. At dumating din ang kaharian ng Diyos sa tahanan ito. Amen. When your eyes is on Jesus, kahit matanda ka na, you will run. You will never notice how old you are. What you will notice is He is your Redeemer and He is your Creator. Yun lang ang makikita mo. It's not your oldness. It's not yung nararamdaman because your eyes is on the Lord. Hallelujah. May you have eyes to see and heart to hear. Amen? Ayaw natin mga kapatid na maging familiar pag tayo nagpapasa. Tingnan natin yung mga portion na yan. Pero ang talagang kailangan, magkaroon tayo ng intimate thoughts about doon sa binabasa po natin. Pag tayo nagbabasa ng Bible. Sometimes, very familiar na po tayo sa Bible. Alam na po natin yung mga binabasa po dyan, mga kapatid. Pero wala tayong intimate doon sa pagkakaunawa, doon sa sinasabi ng Bible. And that is what we need. So, balikan natin si Abraham, mga kapatid, sa verse, chapter 18, verse 20. And the Lord said, because the outcry against Sodom and Gomorrah is great. So, tingnan nyo dito mga kapatid, pagkatapos nilang nagsalo-salo kumain mga kapatid, no? Pagkatapos nilang nagsalo-salo kumain, ayun, nagyaya na po mga kapatid na papuntang Sodom yung mga lalaki. Tama mo ba? So, naglakad sila. Kaya nga mga kapatid dito, maintindihan nyo na yung dalawang lalaki doon na nauna doon sa Sodom ay mga anghel. Naiwan po yung ating Panginoon Kristo doon kay Abraham. Alam niyo po ba mga kapatid, sabi sa Bible, even today, mga kapatid, may mga anghel. Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Sabi nila, meron tayong anghel de la guardia o kahit anong anghel yan, basta de la guardia na nagkakwarta sa atin, meron pong anghel. Sa buhay natin, hindi natin na-realize, pero for me, mga kapatid, just to share with you, mga kapatid, alam nyo, ito,
sometimes sa buhay natin, yung bang minsan tatawid ka lang na ganyan, tapos hindi mo na malayan mga kapatid na mayroon palang padating na sasakyan at bigla ka lang, yung tatawid ka, hindi mo siya nakita, pero pag gano'n, bigla ka na pag gano'n, na bakit ka gumano? Eh, sasapulin ka talaga nun, pero nakaiwas ka. Tapos pagtingin mo lang ng mga tao, sino may gawan? Sabi niya, instinct ko yun. Alam niyo sa akin, sa experience ko lang ito mga kapatid, 2 beses po ako na-aksidente. 2 beses. Pero yung isa, yun ang unang aksidente ko, yung malala, na halos mamatay ako. May tumulong sa akin, nung tumilapon ako, may tumulong sa mga nagtaas sa akin ng ganun. Hinatid ako sa ospital. Hindi nagpabayad. Hindi ko na makilala kung sino yun. Hindi ko na siya. Hindi ko na alam. Amen. Nakarating po ako sa ospital. Naligtas po ako. Pangalawang aksidente ko, mga kapatid, ganun din. Motor din po. Bigla akong bumaliktad dun sa gitna ng kalsada. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Tapos, nasa gitna na ako mga kapatid, hindi ko maitayo yung motor. Iniwan ko na talaga yung motor doon sa kalsada. Dito na ako sa tabi. Pag ganito ko mga kapatid, alam mo, may nakasunod sa akin ng 2 lalaking motorista. Dala-dala yung motor ko, isa dito, at yung isa, tinatanong ako kung saan ka? Anong nangyari sa'yo? Tapos, yung 2 na yun, alam mo kung ginawa? Yung isa, tumawag ng pulis, at yung isa, isinakay ako sa motor. Gusto akong isakay ng motor, papunta sa bahay namin. Naghiwalay yung 2. Nung makita ng pulis, nung kasama ko, tatawid na kami, biglang dumating yung patrol. Sabi ko, dito na lang ako. Ipaalam na po yung 2 may motor na yun. Umalis. Kung wala yun. Coincidence mo ba yun? Nasa gitna ako ng kalsada, mga kapatid. Sabi, mabuti. Walang kasunod. Eh, highway yun, mga kapatid. Walang ibang dumadol kundi yung 2 motorista na nagpag-usap sa akin. Pangatlo, mga kapatid. Ito lang, inisip ko lang ito habang binubulay-bulay ko yung message na ito. Galing po kami Lugundi, it was Sunday. Lagundi, yan, nandiyan yung anak ko, maalala nila yan. Pagtawid ko doon sa highway ng Lagundi, ito Lagundi, ito yung highway. Tatawid ako. Binigyan ako ng truck. Pinagbigyan ako ng truck. Siyempre ako na. Alam niyo po, biglang pag ganun ko, biglang may naramdaman ako. Dahan-dahan ka lang. Nagdahan-dahan po ako. Parang ito. Ito yung truck pag naman. Ganyan lang ako. Pag ganyan, ang laking motor makapit. Anong mararamdaman mo pag pinagbigyan ka? Highway yan. Ibig sabihin, liliko na ako, di ba? Ganun ako. Yung parang sumisilpa-silip, hindi yung diretsyo, parang gumagano. Kasi very blind. Kasi nakaawa, alala ko na ako. Lagundi. Praise the Lord. Sabi ko, sakto ko malaking motor na ito, sasalpok sa akin. Sabi sa Bible mga kapatid, maging na tayo. Sabi niya, basahin niyo po chapter 13, verse 2 ng Hebrew. So, ang mga anghel, mga kapatid, hindi mo alam yan eh. Isa, alam mo, tao lang yan. Tutulong sa'yo eh. Nakali ko ba? Pero hindi mo alam. Nakapagpatuloy ka na ng anghel. Kaya yung alam mo, yung mga mabubuti, yung nakatingin ka lagi sa Panginoon na nakikita mo kung ano mabuti. Lagi mo pinapapasok. Yung good opinion of God. God never leaves you, nor He forsake you. Marami pa yun mga kapatid. Pero yun ang sabi ko, ito natatandaan ko. Na nagpasalamat talaga ako. Sobrang pasalamat sa Panginoon. Now, dito mga kapatid, ang sabi dyan sa 20 verse 20, and the Lord said, because the outcry against Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grave, I will go down now and see whether they have done altogether according to the outcry against it that has come to me. And if not, I will know. Then the men turned away from there
and went toward Sodom, but Abraham still stood before the Lord. Ibig sabihin, mga kapatid, yung dalawa pumunta na po doon sa Sodom and Gomorrah at natira ang ating Panginoon. Ito ay larawan ng kaligtasan. Ito ay larawan ng rapture. Nandiyan po ba tayo? Because after Abraham, they went to a mountain that is Hebron. Pumunta siya roon para pupunta doon yung Sodom Gomorrah, at tapos yung dalawang hell, pumunta na doon sa baba, doon sa Sodom Gomorrah, at yung lugar ni Abraham kasama ng Panginoon, mga kapatid, naroon po siya, pinanood niya yung nakikita niya yung buong kalawakan ng Jordan. Alam niyo ang Jordan pala yan ng mga kapatid, yung panahon noon, ang paganda po niya. Nakikita natin ngayon yung Middle East ngayon, mga kapatid, natuyo na, nawala na yung mga kasi sila yung mayayaman noon. Isipin niyo yung Taj Mahal, di ba? Yung tinayong mga templo ng mga hari, naandoon. Pero ngayon tingnan niyo, mga bato-bato na lang. So yung Jordan, mga kapatid, para yung Eden. Nandun yung mga ilog, mayamang ilog, mga magagandang bagay. Nandun lahat ng hahanapin ay nandun sa Jordan. Naalala nyo, nung binigyan ng chance si Lot para pumili kung alin yung kanyang pipiliin. Gusto mo dito sa baba o doon sa taas. Di ba? Dahil nag-aaway na sila, sabi ni Abraham kay Lot. Pamangkin niya si Lot eh. Sabi niya, Lot, di tayo pwedeng magtalo dito. Kasi pareho silang shepherd, pareho silang nag-aalaga, pareho silang mga tao. Sabi niya, maghiwalay na lang tayo. Kasi nag-aaway yung tao nila. Sabi niya, kung ikaw tumingin, gusto mo dito, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung kanan ka, sa kaliwa ako. Tingnan nyo kung gaano ka-humble ang Panginoon. Si Abraham, di ba? Amen? Sige, malaya ka kung saan mo gusto. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? At makita natin doon kung anong pinili ni Lot. No? Kaya nga si Lot mga kapatid, nabubuhay siya by sight. By sight. Yung ano nakikita niya maganda. Doon ako, maganda rin eh. Wala siyang bagay na spiritual mga kapatid na nakikita na yung danger, hindi niya nakikita yun. Kaya, yung istorya na yan mga kapatid, makikita nyo, si Lot, napili niya yung Sodom and Gomorrah, doon siya. Napaka-maunlad na syudad ko ito mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, matinding syudad ito. Nandun na lahat. Yun ang pinili niya mga kapatid. Amen po. At nung pinili niya ito mga kapatid, nakita niyo yung istorya doon, hindi naglaon, hindi nagtagal. Si Lot ay nasakop ng 5 hari. Yung Sodom and Gomorrah, nasakop ng 5 hari. Ang mabigat, pati si Lot kasama na binihan. Kaya napilitan si Abraham, mga kapatid, na iligtas si Lot. Yung pamangkin niya, pinuntahan niya, iniligtas si Lot. At dito niya sa area na to, sa lugar na to mga kapatid, nung magtagumpay si Abraham sa labanan at nabawi na nila, pati mga hari, niligtas yun ni Abraham, mga kapatid. Sipin niyo mga kapatid, sa gera na yun, si Abraham, sabihin natin mga taga-bundok eh, hindi train sa labanan yung mga tauhan ni Abraham. Saan sila train? Magpastol. Kumbaga, homemade lang yung mga pagtatanggol nila eh. Pero nagtagumpay sila doon sa 5 hari na sumakop doon sa Sodom and Gomorrah. 4 na bayan din po yun. Kaya nga, yung lahat ng, ang tawag dito, yung nakulimbat, yung spoil, bumalik. Tama ba? At doon din, nung mabalik yung spoil na yon, nakikita natin doon yung story mga kapatid, si Abraham, nung magtagumpay doon sa labanan na yon, nandun din na meet niya si Melchizedek, at si Melchizedek doon nag-alay ng kanyang ikapo, si Abraham. The first mention na nag-alay si Abraham ng ikapo. Pansinin niyo mga kapatid, si Lot never na nag-ikapo, nagbigay ng tithes doon sa kahit sino, wala kayong mababasa dyan. Samantalang dapat siya ang nagbigay sapagkat yung kanya ang naibalik. Yung lahat ng nakuha sa kanya, naibalik eh. Si Abraham, sabi ni Abraham eh, ibigay mo lang sa akin yung amin. Yung inyo, kunin nyo na. Nawa niyo po, at naghandog siya kay Melchizedek. Amen? This is how ang naging buhay ni Lot.
Amen? Gusto niyo malaman kung ano naging buhay niyo? Yun na po yun. Kaya dito, narinig ng Diyos na sabi niya, yung, ah, ah, yung, yung, yung sigaw ng Sodom and Gomorrah. At tingnan natin sa Old Testament kung ano sinabi doon. Next, 2 Peter chapter 2, verse 6. Ang sabi dito, tingnan natin, mga kapatid. Yung text na. Oh, yan. And burning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them to destruction, making them an example of those who afterward would live ungodly. Everybody say amen. So sa verse 6 dito, New Testament to mga kapatid, pero yung istorya niyang Sodom and Gomorrah, kung paano po ginunaw o pinarusahan ng Diyos yun mga kapatid, ay nakarating po dito sa New Testament. So magitan ni Peter. Amen? At ang sabi diyan mga kapatid, sabi niya, condemn them to destruction, making them an example to those who afterward would live ungodly. Bakit sinabi yun? So verse 7, and delivered righteous Lot, who was oppressed by the filthy conduct of the wicked. Napansin niyo po ba mga kapatid? Kung anong tawag kay Lot? Matwid. Amen. Amen. He is a man called righteous. But, dito, pinapakita, he is a defeated righteous. He is a defeated righteous man. Sapagkat meron siyang pamilya. Nagkaroon siya ng pamilya sa Sodom and Gomorrah. Nakanya po, meron siyang anak na babae, meron siyang anak na lalaki, pero yung pamilya niya, nawala. At nagtapos yung buhay ni Lot, mga kapatid. Saan? Sa isang istoryang napakalungkot. Sa isang relasyon na hindi mo masasabing normal ang relationship nila. Yun po ang naging buhay ni Lot. Amen? So, Lot was a righteous man, but wala po siyang proper relationship. Amen? Pansinin niyo si Abraham. Abraham was also righteous. But Abraham was exalted. Kaya nga si Abraham, habang ginugunaw yung Sodom and Gomorrah, si Abraham ay naroon sa itaas. Hindi man lang naalikamukan, hindi man lang naimbon, nainitan. Ang hinihinga niya mga kapatid ay yung fresh air of the mountain. Amen? Samantalang si Lot nandun. Ito ay mensahe mga kapatid doon sa tao na katulad ni Lot na he is righteous but defeated. Pwede ba yun? Righteous ka pero defeated ka. Ganun po si Lot. He was saved. Tama? Napahamak po ba siya sa Sodom and Gomorrah? Hindi. Hindi siya napahamak. Pero dumaan siya sa ilalim ng apoy. Hirap at hirap at hirap. Amen? Habang nandun ang distraction sa ibaba, si Abraham ay nasa itaas. Makinig tayo mga kapatid. Our world today is heading to judgment. Yung mundo natin ngayon, papunta doon sa judgment. It's heading towards the judgment. Tingnan po. Ang hari ay babalik. Yung hari ng totoong hari ay babalik at iaayos na po ang lahat ng bagay. Amen. Magkakaroon po ng millennial rule or 1,000 years rule na ang maghahari sa buong mundo walang iba ang ating Panginoon Jesucristo. He will rule. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Ang
pagbabalik ng Panginoon dito mga kapatid, He will rule, He will make things in order. Lahat, iaayos na. Wala na mga problema na alam natin, aalisin ng Diyos yan, lahat, He will put everything in order sapagkat narito na ang hari. And the gospel, sabi niya, the gospel of the kingdom will be preached again before Jesus comes. Yung gospel of the kingdom, yung naririnig natin yan, hindi pa yan yung gospel of the kingdom. Yung gospel of the kingdom, pinipreach yun bago bumalik ang Panginoon at after the rapture. Kasi yung gospel of the kingdom is for Israel. Yung hula ni Daniel na 70 weeks of Daniel, kailangang matupad po yun. Ang hula ni Daniel, mga kapatid, hanggang sa dulo or after the tribulation, the 7 years tribulation. So pag ipinangaral yung gospel of the kingdom, mga kapatid, saka darating ang ating Panginoon, referring to the second coming. Pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, kaya nga siya babalik, sapagkat yung kingdom ngayon, absentee kingdom ang tawag po dito. Bakit? Wala po yung king. Pero pagbabalik ng Panginoon, the kingdom will be established and the king is now here. Amen. After 7 years, mga kapatid, sabi ko, yung 3.5 years, kasi sabi sa 7 years, pagdating ng kalahati, saka doon magkakaroon ng dayaan. Tama ba? Doon sa 3.5 years, mga kapatid, ang bababalik ang ating Panginoon para po sa Israel. Amen? Sa panahon ngayon, mga kapatid, at sabi pa dyan, mga kapatid, sa panahon huli, sa end times, scoffers will come. Pangungutya, pagsasalita, nasabi niya, kailan babalik ang Panginoon? Bakit hanggang ngayon hindi pa bumabalik? 2,000 years ago na, hindi pa bumabalik ang Panginoon. Mangyayari po yan. At nangyari na po sa panahon natin. Today, pansinin niyo mga kapatid, ang pangangaral tungkol sa end times ay halos unti-unti na inaalis. Opo, unti-unti na nawawala, isinasantabi na ang pangangaral o ang sermon tungkol sa sapagkat ano sabi ng Panginoon, mga kapatid? Sino itong nangungutya? Sino itong nagsasabing ang Panginoon, hindi naman gagawin ng Panginoon yan? Ito, ang sabi ng Panginoon, ito yung mga taong mga walang naiintindihan sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya hindi sila maasa sapagkat wala silang alam. At yun ang sinasabi dito, 2 Peter chapter 3 verse 9. Basahin natin. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us. Tuloy ko, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kasi alam niyo mga kapatid, akala nila dahil nagtatagal ng Panginoon, inalimutan na ng Diyos yun. Hindi na babalik ang Panginoon. Wala na yun. O bagal. Para bang binaliwala ng Panginoon yun? Hindi. Hindi tayo mga kapatid. Ang rapture is not the second coming. Hindi ko, ang rapture po, hindi po second coming. Ang rapture is a secret affair with the Lord Jesus Christ to the church. Secret affair po yan. Private affair. Sabi ng Panginoon, pupunta na ako. Sa chapter 14, basahin niyo po. Ng John chapter 14. Verse 2, sabi niya, pupunta ako sa aking ama, sa bahay ng aking ama ay mayroong mansion. Kung hindi ganon, babalik ako, sasabihin ko sa inyo, ipaghahanda ko kayo. Nakuha niyo po? That is the rapture in the upper room. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Chapter 14, verse 1, 2, and 3. At doon sa Thessalonians chapter 4, verse 17, sabi ng Panginoon, pagdating, pagtunog ng trumpeta, pag tayo na nananatili ay babaguhin ng ating Panginoon. Ito ay istorya tungkol kay Enoch. Kilala niyo po si Enoch? Si Enoch,
nung panahon ni Abraham, Adam, mga kapatid, pang-pito po siya sa lahi. Si Enoch po ay hindi po namatay. Si Enoch po ay kinuha ng Diyos. Larawan ng panahon natin ngayon na merong rapture. Ano po ba? Amen? Sa chapter 5, verse 22 ng Genesis 21, basahin ko na mga kapatid. Enoch lived 65 years and begot Methuselah. After he begot Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. O, dito tayo mga kapatid. Anong kinalaman nito dito? Sa verse 24, and Enoch walked with God and he was not. Anong ibig sabihin he was not? He was caught up by God and God took him. That is the picture of rapture today. Si Enoch, mga kapatid, sinabihan ng Diyos, nasabi ng Panginoon, Enoch, masama ng tao. Sobrang nagsama ng tao. Kaya, kailangan ng hatulan. Sabi niya, handa ka na ba? God will judge men. Hindi ko ba tayo? Amen? God will judge men. Are you ready, Enoch? Yes, Lord. Sabi niya, magkakaroon ka ng anak. Ang anak mo, pangalan, Methuselah. Alam niyo po ang meaning ng pangalan ng Methuselah? Ang meaning ng pangalan ng Methuselah is, when he died, it comes. When he died, it comes. Yun yung pangalan niya. When he died, it comes. So si Enoch, mga kapatid, ay tumanggap na ng revelation sa Panginoon. Bakit? Dahil ang sabi dyan, 22, after he begot Methuselah, Enoch walked with God. Amen? O dito tayo tumingin, mga kapatid. Nung ipanganak si Methuselah, sabi doon, Enoch walked with God. So, ibig sabihin, tumanggap si Enoch ng revelation sa Panginoon na dahil sa revelation na yun, mga kapatid, si Enoch ay lumakad na kasama ang Diyos. Ganyan po ba tayo, mga kapatid? Amen? So, God has a revelation to him. At ang sabi ng Panginoon, Enoch, magkakaanak ka. Yes, Lord. Methuselah, opo, Lord. Hindi niya naintindihan yung pangalan ni Methuselah. Pero, na-realize niya yung mga kapatid, sapagkat si Methuselah, nung lumalaki si Methuselah, mga kapatid, lumalaki siya, sabi niya, matagal ang buhay. Na-realize niya mga kapatid. Tumanda, nag-iedad, si Methuselah, na-realize niya mga kapatid, na ang haba ng edad ni Methuselah. Ang ibig sabihin pala ng mga kapatid, when he died, it comes. Ibig sabihin, itong anak mo, pag namatay ito, dadating ang judgment po. Ano po tayo? Alam niyo po ba kung ilang taon ang buhay ni Methuselah? Mas matagal ang edad ng inihaba ng buhay ni Methuselah. Ano ang reason? Bakit mas mahaba ang buhay ni Methuselah? 2 Peter. And the Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing. The reason why kaya mahaba ang edad ni Methuselah, because God is not willing. Although sinabi niya na gugunawin ko na ang mundo, but God is not willing. Babalik na ang Panginoon at hahatulan na ang mga tao. God is not willing. It is the reason why ang Diyos hindi pa bumabalik ngayon, pero anytime He can come. Why? Not willing. Amen po. Hindi ibig sabihin na not willing, hindi talaga niyang gagawin. Binibigyan niya ng chance ang tao na makilala at makapakinig ng mabuting balita. The gospel of the Lord Jesus Christ. Salvation.
So, kaya nga nagtatanong ang mga tao, mga kapatid, because judgment, mangyayari po ito, but God is not willing. Para ipakita sa atin na hindi ito ang puso ng Diyos. Hindi ito ang gusto ng Diyos. He is not willing. Gusto ba ng Diyos na magulang ko? Hindi. Gusto niya ang tao maligtas. Not willing. Pero, kung ayaw, mga kapatid ng Diyos mangyari, bakit marami ang napapahamak? Meron pa rin napapahamak. God's not willing. Ito nakaraan, lindol, bagyo, baha, di ba? God is not willing. Pero bakit sila napapahamak? Hindi natin alam kung ano yung story nila. Pero, kung titingnan natin ang Bible, the reason why many still perish because of preachers. Because of free choice. Amen. Ano sabi ng Panginoon sa mga Hudyo? Sa mga Hudyo sabi niya, kayong mga Hudyo, how often I wanted to gather your children as a mother hen gathers her chick under her wings, but you are not willing. Free choice. Free choice. Kaya ngayon mga kapatid, it's a free choice. Kung gusto mo tumayo ka, muwi ka sa inyo, free choice mo yan. Amen? Pwede mong gawin, hindi ka pipigilan ng Panginoon. Hindi puso ng Diyos. Kasi kung gusto lang ng Diyos, pag nagkasal tao, dagukan agad. Hindi. Kaya sabi niya, magkakanak ka, Metusela. Hindi niya lang kayo. When death, it will come. When he dies, it will come. Yung pala mga kapatid, pag-unaw na. Andiyan po ba tayo mga kapatid? Everyone say amen? Amen. Ang gusto ng Panginoon mga kapatid sa atin ngayon ay magkaroon tayo, lahat ng tao, magkaroon ng repentance. Ano yung repentance? Kung magsisi sa kasalanan, hindi po mga kapatid. Alam mo, ang sisi-sisi, paulit-ulit lang yan. Ang repentance, the meaning of repentance is to change the mind. Magbago ka ng isip. Hindi yung magsisi kasi remorse. Hindi po yun. Bago ang isip. Amen po, mga kapatid. So God's waiting for more to be saved. That is the reason why there is slackness. So, nais ng Panginoon sabihin dito mga kapatid na huwag nating baliwalain yung pagtatagal. Tagal pa ng Panginoon. Ang tagal niya. Hindi, huwag nating baliwalain yun. Hindi natin alam. Don't despise the slackness of God. Yes, God is willing, but it will come. Amen. Tingnan natin dito, next. Kay Jude. Pinahayag niya si Enoch. Ito ang nakita ni Enoch. Sabi dito, now Enoch, the seventh from Adam, prophesied about this man also, saying, behold, the Lord comes with 10,000 of his saints. Rapture po ito, mga kapatid. To execute judgment on all, to convict all who are ungodly among them of all their ungodly deeds, which they have committed in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against him. Amen? Yun yung nakita ni Enoch. Babalik ang Panginoon. Amen? With 10,000 men at to execute judgment. Nangyari? Yes, nangyari. Panahon ni Noah. Pansinin niyo mga kapatid ang larawan. The same thing. Mayroong tao sa taas, sa langit, hindi namatay. Enoch. Tama? Larawan ng church. Hindi rin mamamatay, naroon sa langit. Habang dito sa lupa, mayroon ding iniligtas ng Panginoon. Sino yun? Si Noah. Pero sa pamamagitan ng baha. Baha. Larawan sa taas. Sa langit si Enoch, nakikita niya. Yung kabaro niya, si Noah, inililigtas din. Tama ko ba? Sa pamamagitan ng ano? Baha. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Baha. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? May naligtas na sa taas. Meron naman dito nililigtas sa baha. Yun yung tribulation.
na dadaan ka, sino ba yung mga nasa tribulation? Sino yung papasok sa tribulation? May dalawa kasing puri, mga kapatid. Yung niligtas na yon, na nasa langit, yun yung binago na ang kanilang katawan panlangit, incorruptible, no? Amen? Pero dito sa lupa, yun yung nililigtas dito, mga kapatid, na dumadaan sa tribulation. Bakit? Yung baha. Nakali po. They were delivered from flood. Naranasan nila yung dadaan sila sa pamamagitan. Maliligtas sila, pero sa pamamagitan ng baha. Nakinig tayo, mga kapatid. Ganyan itinatago ng Panginoon ang sikreto about His coming. Kaya nga lahat ng ito hidden. Secret. Kung babalik tayo sa Sodom and Gomorrah, mga kapatid, makikita din natin dito. Naroon si Abraham sa bundok. Amen? Nandun sa baba, napapanood niya yung Sodom and Gomorrah na tinutupok. Coincidence? And then ano yung nangyayari, hinihintay natin ngayon? Yung pagbabalik ng Panginoon. Kukunin tayo. Tandaan niyo, mga kapatid, rapture is a mystery. Ang second coming is not the rapture. The Old Testament prophets prophesy about the second coming. Second coming ang pinaprophesy nila. Kaya nga yung 70 weeks of Daniel, second coming po yun. Ano ba tayo? Hindi nila alam ang rapture. Because rapture, it is a secret of God revealed to Paul. At ang sabi ni Paul, behold a mystery. Ano yung mystery? Ibig sabihin, mystery ito sapagkat this was hidden from the Old Testament. Wala silang alam dito. Ang alam nila, second coming. Ano yung second coming? After the 70 weeks of Daniel. Yung panahon ni Enoch na nandun na siya sa langit, larawan din ng church sa panahon na inilalarawan po sa atin sa panahon natin ngayon. Di ba? So, makinig tayo, mga kapatid. Tayo po, yung Matthew chapter 24, tayo po, sabi doon, yung makapagtiis hanggang wakas, yun ang maliligtas. Yan, isa yan sa mga pinagdidibatihan, tama? Sabi niya, bakit ang magtiis hanggang wakas? Hindi po tayo yun. Nakuha niyo po, bakit? We are all saved. Bakit sasabihin doon na makapagtiis hanggang wakas? Kung ikaw ay hiligtas na. Today, lahat ng Kristiyano, mga kapatid, pagdating ng rapture, maliligtas po tayo. All. Makinig tayo, mga kapatid, sinasabi ko all. All born again. All who believe in the Lord Jesus Christ. All. Akit ka. Amen. Depende. Whether you are faithful or you are not faithful, you will go up, up, up. Amen. 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 So, itong sinasabi dito, tinutukoy, sinabi ito, ang context nito, sinasabihan ng Panginoon yung mga kababayan niya. Sapagkat ang Panginoon muling babalik. Mag-iintay sila, magtsatsaga sila. Sapagkat doon, tayo, yung church, maliligtas na yan eh. Ligtas na yan eh. Sa rapture, kasama na po yan. Amen po ba? Amen. Yung maiiwan dito, mga kapatid, maliligtas din po sila. Paano? They will die as martyr. Tama po? Or, most of them will be protected. Some of them will die, but many of them will be protected. At dadating ang Panginoon kasama yung church para iligtas po. Sabi, ulitin ko sa sinabi ko, mga kapatid, rapture is a mystery. Rapture is not the second coming. Dito yata. Basahin po natin. Next verse. Oh, yeah. Behold, I tell you a mystery. Anong tinutukoy ng mystery dito? Yung rapture. We shall not all sleep. Ano yung sleep dito? Patay. Pero ang tawag sleep. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Mystery. Yung naniniwala, pumalakpak sa Panginoon. We shall all be changed. There will be
merong ililigtas ang Panginoon during that judgment. Amen? And during judgment, ano yung pagbabalik ng Panginoon? Bago dumating yung judgment, may ililigtas ang Panginoon. Tama? At during judgment mismo, ano yung judgment? 7 years tribulation. Ang tawag po dyan is wrath of God. Kaya sabi natin 11 years tribulation, pero pag sinimplify mo yan, ibig sabihin na wala na po ang Panginoon dito. Tama po ba? Men will be on their own. But still, God will save, protect them. But many will die, martyr, and some will be protected. At ang talagang protected doon, mga kapatid, yung bayan ng Diyos. Sa tao, mga kapatid, parang ang hirap na kaligtasan. Kasi kung ngayon lang, mga kapatid, walang musik sa atin, pero hindi natin nahirapan tayo. Gaano pa kaya doon sa time na wala na ang Panginoon? Wala rin yung church. Wala na church po doon. During the 7 years tribulation. Kaya sabi niya, may ililigtas ang Panginoon during the 7 years tribulation. Amen? So, mayroon pong ililigtas ang Panginoon. Bakit mayroong ililigtas ang Panginoon? Sapagkat mayroong ipipreserve ang Panginoon at yung ipinipreserve ng Panginoon ay ililigtas niya. Amen? Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, lahat. So, ibig sabihin, itong nangyayari na ito, the same thing sa nangyayari sa ating ngayon, mga kapatid, ay katulad ng nangyayari dito, mangyayari din ito sa panahon ng church. Yung revelation, na tandaan niyo mga kapatid, during rapture, pagdating ng rapture, tayo nasa langit na, may crown na po tayo. Well, crown, may mga crown na tayo, di ba? Sabi niya, binibigyan ka ng crown, yung haharap ka kay Kristo. Yung pagharap kay Kristo, hindi hatol yun, mga kapatid. Yung pagharap mo kay Kristo, yun ay reward. Yung ginagawa natin ngayon is reward. Hindi tayo nagsisimba ngayon para maligtas. You are already saved, brothers and sisters. What you are doing today is for your reward. Depende doon sa pagiging faithful mo sa Panginoon. Bakit? Ano sabi ng Panginoon? Yes, faithful servant, you will rule. Mag-rule po tayo. During the millennium, mag-rule po tayo. Hindi po tayo doon nakaupo lang. Ruling po tayo. Mag-rule ka doon sa ganung bansa. Mag-rule ka, maaaring 2 bayan, 2 barangay, o kung ano mga kapatid. Sapagkat sa panahon na yun, makinig tayo mga kapatid, mayroon pa pong mga tao. Millennial po yan. 1,000 taon pa na tayo lang ang walang kamatayan dyan sa oras na yan. Sa araw na yan, mga kapatid. Everyone say amen. Kaya ang ating Panginoon, mga kapatid, ay sinabi ito ng Panginoon, kinig tayo. Ito ay nangyari na ang church nasa taas na, it is because of the death of our Lord Jesus Christ. So, anong ginagawa natin doon? Siyempre, maawit. Sumasamba, nagsasaya po tayo. Maliwanag po ba? Pinagdiriwang natin yung tagumpay ng Panginoong Jesucristo dahil tayo ang ebidensya na nadaig na ang kamatayan. Tayo ngayon yung sinasabing walang na kapangyarihan sa iyo ang kamatayan. Sapagkat dinatnan ka ng Panginoon dito na buhay ng kapatid, babaguhin ka. Wala nang kamatayan, walang sakit, walang pagtanda. Naroon ka sa langit. At tayo dito sa lupa, mga kapatid, katulad ni Abraham, itinuturing po tayong kaibigan. Ang turing ng Diyos kay Abraham, kaibigan. He is more than a disciple. Amen po. Marami po kasing nagtuturo, kailangan maging disciple ka. Kalimutan nila, mga kapatid, more than being a disciple, you are a friend. Okay? You are a son and daughter. Okay? Pag sinabi kaibigan ka, mga kapatid, kaya nasa, ganito yata, pakibasa. Ano sabi ng Panginoon dito kay Abraham? Ayan, kaibigan, di ba? Yan. No longer do I call you servant, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I have heard from my Father, I have made known to you. Sino may plan? Sino ang gagawa ng
ibig sabihin, sino nagsabing hahatulan ng Diyos lahat ng masama? Yung pagbabalik ng Panginoon. Di ba ang Diyos yun? Sikreto po yun, mga kapatid. Nandiyan po ba tayo? Pero inibigil po yun sa atin. Katulad ni Abraham. Nandito po ba si Abraham? Pati basa. 18 verse 16. Then the men rose from there and looked towards Sodom, and Abraham went with them to send them on the way. And the Lord said, shall I hide from Abraham what I am doing? Ito tayo mga kapatid. Bago pa gunawin ang Sodoma at Gomora, bago pa nalaman ng Sodoma at Gomora na gugunawin na sila, alam na po ni Abraham. Bago pa malaman ni Lot na gugunawin na ang Sodoma, alam na po ni Abraham. Lot was a righteous, defeated, but is still righteous. Question, mga kapatid. Mahalaga ba malaman ng end times? Mahalaga mo ba? Kung hindi ito mahalaga, ang tungkol sa end times, mga kapatid, yung chapter 24, nagtanong sila ng 3 beses. 3 tanong. Kailan mangyayari ito? Kailan ang iyong pagbabalik? Pangalawa, di ba, yung sabi niya, makikita yung bato na yan, wala diyang matitira sa ibabaw ng kapwa niyang bato. So, ang tanong nila, kailan mangyayari yan, Lord? Yun yung unang tanong. Pangalawang tanong, Lord, kailan mangyayari yung iyong pagbabalik? At kailan mangyayari yung katapusan? Tatlo. Pero, ang sagot ng Panginoon, 3 tanong na the longest response. Kung merong the longest sermon, saan yung the longest sermon? Matthew chapter 5. Blessed. The Beatitudes, the longest sermon. Blessed, blessed. Pero chapter 24, the longest response ng Panginoon. About what? The end of times. Amen. Kung hindi ito mahalaga, bakit sumagot ang Panginoon ng napakahaba? Imagine, mga kapatid. Dito tayo tumingin. Rapture and second coming are 2 different events. May mga naniniwala na ang rapture, yun daw yung second coming. Wrong. These are 2 different events. 2 events. Magkaiba. Rapture is 7 years before second coming. Amen. Yan. May mga nagtuturong ganyan. Sabi nila, grace daw sila. Pero, kaya nga sabi ni Paul, mga kapatid, I tell you a mystery. Bakit? Because rapture is a mystery at intindihin natin, sabi ko na kanina mga kapatid, huwag tayo maniwala sa partial theory. Na ano yun? Yung maliligtas ay yung mga mananampalataya. Yung mga tapat lang. Mga tapat. No? Yung mga tapat. Yung tapat lang. Maging tapat ka lang, maligtas ka. Hindi yun. Tapos yung hindi tapat, ano? Makinig tayo. We are saved by grace. We are righteous by faith. You are righteous by faith. You are not righteous because you are doing right. You are righteous because you believe on the Lord Jesus Christ. That is righteous by faith. We are righteous, even though righteous but defeated. Kaya dito pinapansin natin yung defeated righteous. He is still righteous. God still hears him. God still sing him. Pero saan? Dumadaan siya saan? Sa apoy. Amen. Yung buhay mo, tingnan mo, nasaan ka? Sa Sodoma? O nandun ka saan? Nasa Panginoon. Bakit? Nung dumating yung anghel kay Lot, anghel po, hindi kasama ang Panginoon. Nasaan ang Panginoon? Nandun kay Abraham. Nasa Hebron. Alam niyo ang Hebron? Mount Hebron. Hebron means association, means fellowship. Hebron is fellowship. Kaya ibig sabihin, nagpa-fellowship tayo, fellowshipping with God, celebrating, kumakain, communion, nag-communion tayo. We have intimate relationship with God. Dadating ang millennium, alam niyo po kung ano yung millennium? Sa susunod na lang.
Gusto ko tapos ito dito eh. Dito lang, mga kapatid. Pagyan niyo ako. Okay lang? Para malaman niyo anong millennium. Millennium. Yan, millennial tayo. Mga millennials. Yan. Sabi niya, sa mga geologs dyan, oh. Yung millennial, mga kapatid, sinabing millennium, mga kapatid, ito yung time na ang panahon na to, mga millennial, 1,000 years, Christ rule. Diyan na po. There will be perfect happiness, perfect order of all things. Wala nang polusyon. Ano mang polusyon na lahat ng bagay na nagkukurap sa tao, wala na po. Lahat ng reason, lahat ng dahilan ng tao, inalis na po yan. At sinabi natin, di ba tayo pa, ngayon, ano bang reklamo natin? Yung mga reklamo, wala na yan during the millennium. Because Christ rule. May sakit? Hindi na dahilan yan. Lord, may sakit ako, kaya hindi ako makalapit sa'yo. Hindi na dahilan yan. Why? Christ will heal you instantly. At kapagkat nandito siya sa lupa. No more hospital. Wala nang trabaho mga doktor. Wala nang kriminal. Wala nang simenteryo. Walang mamatay. Kung may matay man mga kapatid, ang pinakabata, 100 years old. Baby pa yun ang tawag doon. Kasi 1,000 yan. Imagine nyo? Imagine ko ba? This millennial rule is not a rule. Panginoon, yung magkaroon ng bagong langit at bagong lupa. Hindi po ito yung bagong langit at bagong lupa. Hindi, millennial rule po ito. Na iaayos ng Panginoon lahat ng bagay 1,000 years. Where is Satan? He is bound, but not gone. Parang ikinulong lang. Not he is bound, kinuling. Tandaan nyo, Satanas po yan. Pero isang anghel lang ang kailangan para hulihin si Satanas. During the coming of our Lord Jesus. Huhulihin. At lahat ng tao parusa sa kanya. Ano ba tayo? Kaya nga yung church na wala nang kamatayan ng kapatid, you will rule. Hallelujah. Amen. Pag gusto kong pumunta sa Netherlands, andun ako. One click? Why? Kaya nga ang Panginoon buhay na maghuli. Para ipakita sa atin, ito ang katawan na pinangako ko sa inyo. Kailan mangyayari ito? During rapture. Amen. Amen. Hindi ito alam ng tao. Secret. Millennial time, yung after 7 years, second coming ng Panginoon, di ba mag-group siya ng 1,000? Mga kapatid, may mga tao pang nabubuhay na nasa tao. Alam niyo, bakit ganito? Bakit ganito ginawa ng Panginoon? Kasi because of time, mga kapatid. Gusto ng Panginoon na lahat ng kapatid, malaman ng tao, gusto ipaalam sa tao, na in and out of yourself, you can do nothing. Anything that you depend on yourself, you can do nothing. Yung mga reason natin, na walang trabaho, hindi na. Wala nang poverty dun eh. May sakit, bakit si ganun may sakit? Wala na. Ang tao mabubuhay ng sarili niya. Amen po. Amen. Ito yung time na yung pananampalataya natin ay nakikita na. Ayan mo tayo. Faith now becomes sight. For 1,000 years. Tandaan nyo, the church is now in glorified body. Tayo na yung gagamitin ng Panginoon. Tao, may sakit ka ba? In Jesus' name. Be healed. May sakit. Pero wala na talaga sakit. May mga taong nagpapalipin pa rin sa sarili, di ba? Nandiyan mo ba tayo mga kapatid? Nakalipin pa rin siya na kung ano-anong mga katatakutan. Ako niyo po. Amen po. That's why, yung continuation ito,
ay sa susunod na linggo. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Are you blessed, mga kapatid? Yes! Palapakan po natin ating Panginoon. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. So lahat revelation, fresh revelation from our Lord Jesus Christ. Amen. Sapagkat gusto ng Panginoon na wala pong maiwan sa atin na walang alam. Lahat ng Panginoon sabi niya, kailangan ko bang sabihin kay Abraham? Kailangan ko bang sabihin sa aking kaibigan? You are now a friend. I will no longer call you servant. I call you my friend. Kaya lahat ng sikreto ng Panginoon, ibigay, sinasabi po sa atin. Kapag gusto ng Panginoon, wala na siyang lilig sila. You are loved. Kaya kung lahat ay imuko at manalangin, thank you, Jesus, Lord. Salamat po sa house nito. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus, for all this revelation na pinahayag po sa amin, Panginoon. Fresh revelation, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pag-guide mo po sa amin, sa pagtuturo po sa amin. Salamat po sa Banal Espiritu na nagturo at nag-guide po sa amin para maintindihan po namin ito, Lord, na tayo sa iyong kalooban. Lord, ingatan mo po ang lahat ng aming napakinggan sa aming puso. Ipuyo po lahat ng tao na nakarinig nito. Ingatan mo po ito sa kanila, Panginoon. At patuloy mo po sila to sa ating Panginoon. Patuloy ka po mag-reveal sa kanila sa oras na nagbigay sila ng oras para unawain ito, Panginoon. Lord, guide them. Give them the initiative, Panginoon. Yung pagnanais, Panginoon, na makasama ka, makilala ka, at maranasan ang iyong pag-ibig, matikman, ma-experience ang buhay na ikaw ang nasa kalagitnaan lagi namin, Panginoon. Thank you, Lord, because you never leave us nor forsake us. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat po, Panginoon, at sa oras nito, bago po kami maghiwa-hiwalay, Panginoon, ikaw po sa amin ang paspas. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Everyone in this church, I pray to you, every one of you. Just like Abraham, may you have the eyes to see and heart to hear the rhema word. May you be not like Lot, righteous but defeated. May you be like Abraham, righteous and exalted, free from judgment because of what Jesus has done at the cross. Thank you, Lord. Salamat po. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Patuloy mo po kami turuan. Maging sa mga naabot ng tinig na ito, Lord. Ipuin mo po ang kanilang mga puso. Buksan mo po ang kanilang mata. Buksan mo po ang kanilang puso, Panginoon. Yakapin mo po sila. At kung ano man ang sitwasyon nila, ang nais nilang itulog sa Lord, Lord, pakinggan mo po, Panginoon. Katulad ni Abraham, ikaw po ang pumunta. Ikaw po ang dumating sa buhay nila, Panginoon. Ikaw ang mag-iwanag. Ikaw ang gumawa, Panginoon, ng miracle. Ikaw ang gumawa, magpatid ng iyong pag-ibig, na iyong pagmamahal sa kanila. Matama nila ito, Panginoon. In Jesus' name, in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. For this coming week, the Lord bless every one of you. The Lord bless you and your family. The Lord bless you with the blessing of Father Abraham. The Lord bless you with the blessing of Deuteronomy chapter 28. Even though you are already blessed with the blessings in the heavenly places in Christ Jesus. The Lord keep you from all harm, from all danger, from all calamity. Cover every one of you, you and your family. Preserve you through the precious blood of Jesus. Thank you, Lord. The Lord be gracious to you, smile on you, and wherever you go, you will find grace. Guide you, protect you, teach you all things in the name of Jesus. And the Lord grant you peace, health, longevity, strength,
in the name of the Lord Jesus Christ. Throughout this week, may you live and walk with the Lord Jesus Christ, happy, joyful, receiving more abundant grace from the Lord Jesus Christ. In the name of Jesus, God bless you, and the Lord loves you so much. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.